Radio sa ato ini. Matik na. Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa imig po na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasahimpapawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Muli sa pangalan po ng ating pong pastor, Pastor Randy Rosari,
Ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog, na inyo pong makakapili ngayon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pagbati po sa lahat ng atin pong mga taga-subaybay, mga kapatid. Amen sa lahat po ng naabot ng himpilang ito ng New Gen FM 100.7, mga kapatid. Live po tayo dito sa Barangay Fabrica, Bulan, Sorsogon. Saan man po kayo dako na lugar naroon sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, dyan po sa Ticao Island, dyan po sa Samar, at dyan po sa Kapol. Amen. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon, mga kapatid. Nawa kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. Maging sa lahat ng atin pong mga kapatiran dito po sa United Pentecostal Church Bulan. Amen. Pagbati po sa pangalan ng Panginoon sa tatlong congregation po ng pinangangasiwaan po ng atin pong Senior Pastor, Pastor Randy. Amen. Pagpalain po kayong lahat, mga kapatid ng Panginoon. Ang mga kapatiran po natin dyan sa Magsaysay Congregation. Amen. Maging dyan po sa Ikirino Congregation. Praise God. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging dito po sa sentro ng Bulan, dyan po sa Santa Remedios. Amen. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Magpatuloy lamang tayo, mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos, sapagkat malapit na po ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Pagbati po sa atin pong mga tagapakinig sa lahat ng mga sumusubaybay o nakikinig sa kanila pong mga radio. Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Maging sa atin pong mga Facebook Live viewers, good morning. Amen. Praise God. Sister Helen Detera, good morning po sa inyong lahat. Amen. Sa inyong pong family, pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging kay Sister Rosa Hili, amen, ang kapatid po natin dyan sa United Pentecostal Church Matnog. Praise God. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang inyong buong family. Praise God. Ang atin pong ladies president ng UPC Matnog. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Margie Guitan Isiha, good morning po dyan sa Santa Remedios. Pagbati din po sa Guneo family at sa Soledad family, maging sa Isiha family. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. And also Brother Andy Orozco, good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon at ang inyong buong pamilya. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maging kay Ninang Philly Mercado Onasan, good morning. Pagpalain din po kayo ng ating Panginoon. And Brother Aaron Ramos, praise God, ang akin pong kabarangay. Amen. Dyan po sa Hinablan Occidental. Pagbati po sa pangalan ng Panginoon. Praise God. At ang iyong buong pamilya ay lubos na pagpalain ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong panunood. At tuloy-tuloy lamang tayo. Manatili lamang tayong nakatutok, mga kapatid, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sister Nancy Dangla, good morning. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ng inyong buong pamilya. And also Sister Laura Gumban, dyan po sa Barangay Lahong. Pagpalain po kayo ng Panginoon and ang inyong buong pamilya ay pagpalain din ng Panginoon. And also Sister Angelita Ligoro, good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at ang aking kaibigan, Pastor Joel Tinoco. Amen. Praise God. Pagpalain kayo ng Panginoon at ang inyong buong pamilya, sir. Amen. At ang ministry ay lubos na pagpalain din ng Panginoon. Praise the Lord. Amen. And sa atin pong tagapanood sa Facebook page ng New Gen FM, Sister Cyrene, good morning. Pagpalain din po kayo ng atin pong Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Praise God. And Sister April Santos, good morning din po sa inyo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Brother Emil Tapit, good morning. Amen. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Praise God. At salamat po sa inyong pagsubaybay. Patuloy natin ipanalangin ang inyo po class. Praise God. Ariel Tarot, amen. We pray for the complete healing para sa kanyang breast cancer.
Amen. Ang Diyos ay dakilang manggagamot, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Sister Gemma Guelas, good morning din po. Pagpalain kayo ng Panginoon. And also Sister Christy Disoyo, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Praise God. At sa patuloy na panunood, maraming salamat po sa inyong lahat. Praise God. At patuloy natin ipanalangin ang atin pong mga kaibigan, kakilala, kaklase, kapamilya na mayroon pong taglay ng karamdaman. Amen. Sapagkat ang Panginoong Hesus ay ang ating Diyos, dakilang Diyos na manggagamot. Amen. Mga kapatid, kung kayo po ay mayroong mga katanungan at nais nyo pong mag-request ng panalangin, pwede nyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164 0967-364-7164. Amen. Yan po ang aking contact number. Pagbati din po sa atin pong mga tagapakinig dyan po sa Barangay Aguinaldo o mas kilala sa Lipata, Bulan, Sorsogon. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat po sa inyong pakikinig. Amen. Pagbati din po sina Sister Alden Roque. Praise God. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon at patuloy natin ipanalangin. Amen. Ang kagalingan mula sa Panginoon, mga kapatid, sa atin pong mga nararanasan. Good morning po, Sister Rose San Juan Pauyo. Thank you so much for watching from Piuduran, Albay. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang atin pong kamanggagawa dyan, si Pastor Ginny Boy Lagbo. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang inyong buong pamilya. Amen. Maraming salamat sa Diyos, mga kapatid. Salamat din po sa mga kababayan natin na nagpaunlak ng atin pong paanyaya kahapon sa atin pong bahay panambahan. Salamat po sa inyo at nawa magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Hindi lang po yun ang una at huli nating pagsasama, kundi tayo po ay magpatuloy na magsasama-sama sa paglilingkod sa Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Praise the Lord. Good morning, Sister Melody Herrero. Amen. Maraming salamat sa panunood. Pagpalain kayo ng Panginoon at ang inyong buong pamilya. Pagbati din po sa atin pong mga kapatiran. Amen. Dito po sa Bulan. Mga kapatiran po natin dyan sa Barangay Inararan, sa JP Laurel. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa Zone 7. Dyan po, maging dyan po sa Barangay Aquino. Diyan po sa Managanagang, mga kapatiran po natin dyan. Amen. At maging mga kapatiran natin dyan sa Zone 3, sa Las Palmas. Amen. Sa Zone 2. Praise God. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Dyan po sa Zone 5. Amen. At ang mga kapatiran natin dyan sa mga coastal areas. Good morning po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ang mga kapatiran po natin dyan sa Barangay Biton, Magallanes. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. At maging ang mga kapatiran natin dyan sa San Juan Daan, maging dyan po sa Hamurawon. Praise God. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Amen. At ang mga kapatiran natin dyan sa praise God, yung mga kapatiran natin dyan sa San Vicente, pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sister Rebecca Montemor, good morning po. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon dyan po sa Cabuyao, Laguna. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Pagbati din po kay Pastor Nilo. Amen. Praise God. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sister Angelita Pineda, good morning po. And Angelita Bocado, good morning. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Praise God. Amen. At pagbati din po sa atin pong Senior Pastor, Pastor Randy Rosare, and also Pastora Maricar, dyan po sa Iquirino, at ang inyo pong buong family, pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Praise the Lord. Amen. At ang mga kapatiran natin sa United Pentecostal Church, Matnog, pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Praise God. Mga kapatiran po natin dyan sa Manurabi, dyan po sa Hinablan Oriental. Praise God, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen. At ang mga kapatiran natin dyan sa sentro ng Matnog, pagpalain po kayo ng Panginoon. Good morning.
maging ang mga kapatiran natin dyan sa mga coastal areas, dyan po sa Kalintaan. Good morning po sa inyo. Pagpalain kayo ng atin pong Panginoon. Praise the Lord. Amen. Maging ang atin pong mga tagapakinig. Praise God. Dito po sa atin pong programang si Jesus, ang buhay na pag-asa, sa lahat ng mga magulang, mga ama ng tahanan, mga ilaw ng tahanan, sa lahat ng mga estudyante. Amen. Marahil naghahanda ngayon sa kanilang pagpasok sa eskwela. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Mag-aral po ng mabuti. Ingatan kayo ng Diyos. Amen. Sa inyo pong mga lakad. Sa lahat ng mga ama ng tahanan na naghahanda ngayon sa kanila pong pagtatrabaho. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Ingatan po kayo ng Diyos. At habang kayo po ay naghahanda, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Amen. Good morning, Sister Divine Spela Guyal, dyan po sa Magsaysay Church. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And also si Kuya Pilo, good morning. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Praise God. Salamat sa Diyos sa inyo pong pagsubaybay. Amen. By this time, tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos, mga kapatid. Praise God. At sa atin pong pagpapasimula, mga kapatid, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hilingin po natin sa Diyos ang kanyang gabay at patnubay sa atin pong pagtatalakay. Mga kapatid, sabayan niyo po ako sa atin pong pananalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po, Panginoon, sa napakagandang araw na ito. Pagkakataon na muli kami ay makikinig ng iyong banal na salita. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga nakikinig. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga nanunood sa Facebook Live. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga magulang, mga estudyante, mga kababayan namin na patuloy na naglalaan ng oras at panahon para pakinggan ang salita mo, Panginoon. Pagpalain mo, Diyos, amen, ang mga pananampalataya ng amin pong mga kababayan, mga kapatiran, Panginoon, lahat ng mga nakikinig, mga nanunood. Katagpuin mo po, Panginoon, ang kanilang mga pangailangan. Dalangin po namin, O Diyos, ang kagalingan sa may mga karamdaman ay patuloy mo pong ipagkaloob ang kumpletong kagalingan in Jesus' name. In Jesus' name. Pagpalain mo rin po, O Diyos, amen, ang aming kapatid, Sister Alden Roque, sa kanya pong stage 3 breast cancer. Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, ang kagalingan ay igawad mo po sa kanya. Amen. At patuloy mong palakasin ang kanilang pananampalataya na sila'y magtiwala sa iyong kapangyarihan. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga nagtataglay ng karamdaman. Bigyan mo rin po sila ng kagalingan, at ang mga nagugulumihanan, bigyan po ng kapayapaan. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Na mangagsabi, ano ang aming kakanin? O ano ang aming iinumin? O ano ang aming daramtin? Sapagat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil, yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan, na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Amen. Atin po, tayo po mag-aral ng salita ng Diyos na meron pong pinamagatang Put God First. Ilagay natin, mga kapatid, amen, ang Diyos ating unahan at gawin natin siyang prioridad sa atin pong mga buhay. Amen. Bawat isa sa atin, mayroon pong kanya-kanyang mga pinagkakaabalahan, meron pong kanya-kanyang mga inaasikaso, depende sa atin pong mga pangangailangan, mga kapatid. Bawat isa sa atin, mayroong mga kanya-kanyang prioridad na itinuturing sa buhay. Depende sa kung paano mo o kung ano ang inyong kung ano ang ating mga pinapahalagahan.
Kung ano ang mahalaga sa buhay ng tao, yun po ang itinuturing niyang prioridad sa kanya pong buhay bilang tao. Amen. Kung ano ang mahalaga sa atin, yun ang paglalaanan natin ng oras, paglalaanan ng panahon, paglalaanan ng lakas, talento, talino, lahat mga kapatid. Dahil yun ang itinuturing nating mahalaga. Iba-iba nga mga kapatid, iba-iba nga lang ang mga pinapahalagahan ng bawat tao. Mayroong mga tao na ang itinuturing nilang mahalaga o kayamanan sa kanila ay ang pamilya, higit sa lahat. Mayroon namang itinuturing ang trabaho na mahalaga at kayamanan niya. Meron namang mga tao na ang kanilang itinuturing na kayamanan o binibigyang pagpapahalaga ay ang negosyo, trabaho, lupain, anuman yan mga kapatid o pamilya, anuman ang atin pong mga pinapahalagahan o mga itinuturing na kayamanan, sigurado po ako, yun ang ating pinaglalaanan ng oras at panahon. Yun ang ating ginagawang prioridad higit sa lahat ng bagay. Ganun pa man, mga kapatid, praise God, amen. Kailangan nating maintindihan, kailangan nating maunawaan na mayroon pong higit na mas mahalaga kaysa sa mga pinapahalagahan natin dito sa mundo. Higit sa lahat ng bagay na yan, walang iba kundi ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Hindi lingid sa ating kaalaman, base sa atin pong mga pinag-aaralan nung mga nakaraan mga kapatid. Amen. Na ang Diyos, kung wala ang tao, mananatili siyang Diyos. Pero ang tao, kung wala ang Diyos, mga kapatid, mawawala ng saysay ang buhay ng tao. Sabi nga ng Panginoon, kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Mga kapatid, dahil nais lamang iparating o ipaunawa sa atin ng Panginoon na higit siyang mahalaga sa buhay natin kumpara sa mga bagay na ating pinapahalagahan sa mundong ito. Kaya mga kapatid, dapat nating ilagay ang Diyos sa atin pong unahan at gawin natin siyang prioridad sa atin pong buhay. Unahin natin ang Panginoon higit sa lahat ng bagay, sapagkat mga kapatid, ang Diyos po ang may hawak ng atin pong buhay. Ang Diyos po ang nakakaalam ng ating kinabukasan, ng ating future. Ang Diyos po mga kapatid ang nakakaalam o nakakakita ng atin pong hinaharap, ng atin pong future. Yung mga panahon na darating sa unahan, ang Diyos po ang nakakakita niyan. At ang Diyos po ang nakakaalam kung ano ang dapat nating gawin na mas makabubuti sa atin, at ang Diyos din po ang nakakaalam, mga kapatid, kung ano ang mas makabubuti sa atin, kung ano ang mas para sa atin, at kung ano mga kapatid, amen, ang makapagpapasaya, ang totoong makapagpapasaya sa atin, mga kapatid. Ang Diyos po, mga kapatid, amen, una na dyan, amen, ang Diyos po ang may hawak ng atin pong buhay. Siya ang may hawak mga kapatid. Kontrolado niya ang lahat sa atin mga kapatid. Ang hindi lang kontrolado ng Diyos sa atin ay ang atin pong mga desisyon, sapagkat iginagalang po ng Diyos ang ating mga desisyon na ginagawa mga kapatid. Praise God. Kaya nais ng Panginoon mga kapatid, unahin natin siya higit sa lahat ng bagay. Kaya nga mga kapatid, may salita ang Diyos dahil nais ng Panginoon na tayo po ay maglingkod sa Kanya, mga kapatid, ng buong katapatan. Nais ng Diyos ng lahat ng mga tao ay maglingkod sa Kanya, mga kapatid, ng may buong katapatan. Sapagat ang paglilingkod sa Diyos, ito po ay personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos, personal na pakikipagrelasyon sa Panginoon. At sa isang relasyon, kailangan mga kapatid ng katapatan upang ang tiwala ay mapanatili sa isa't isa. Ang paglilingkod natin sa Diyos
nais ng Panginoon na tayo'y maging tapat sa ating paglilingkod sapagkat ang Diyos din ay tapat sa atin pong sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Praise God. Amen. Sa atin pong buhay, mga kapatid, meron naman talaga tayong pangangailangan kagaya sa binasa natin nung mga sa talata natin na binasa natin kanina, Matthew chapter 6, mga kapatid. Amen. Alam ng Diyos na meron tayong pangailangan. Alam ng Diyos ang pangailangan mo. Alam ng Diyos ang nais mo. Alam ng Diyos ang gusto mo, mga kapatid. Amen. Pero nais din ng Panginoon na unahin muna natin siya, mga kapatid. Hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang mga bagay na pinaghahangad natin o hinahangad natin ay idaragdag po yan ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Praise God. Kaya nais ng Panginoon maglingkod tayo sa Kanya sapagkat ang Diyos mismo ang magbibigay ng mga nais, mga kapatid, at mga gusto natin marating sa buhay natin. Bawat isa sa atin mayroong kanya-kanyang pangarap. Bawat isa sa atin mayroong kanya-kanyang gustong gawin. Bawat isa, mga kapatid, amen, praise God, siguro kung mayroon mang walang pangarap sa buhay, ikaw na yung pinakakawawa. Sapagkat libre na nga lang ang mangarap, hindi mo pa nagagawa. Ikaw na yung pinakamahirap na tao. Pero sa mga taong may pangarap sa buhay, sa mga taong may gustong marating, sa mga taong gusto ng pagpapala, mga kapatid, amen, praise God, unahin natin ang Panginoon. Huwag natin iasa sa sarili nating talento. Huwag natin iasa sa sarili nating kakayahan, abilidad, mga kapatid. Amen. Ang lahat ng bagay sa buhay natin. Sapagkat, amen, praise God, ang Diyos po ang nagpapahintulot ng lahat ng bagay, mga kapatid. Praise God. Unahin natin ang Panginoon. Sapagkat kung meron kang Diyos sa iyong buhay, mga kapatid, meron kang kayamanan na hindi kayang tumbasan ng kayamanang makasanlibutan. Serve the Lord your God faithfully. Sa mga mananampalataya, maglingkod tayo sa Diyos ng may buong katapatan. Amen. Naglilingkod na rin lang naman tayo. Amen. Seryosuhin na natin. Maging sincero na tayo. Maging tapat na tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Lubos-lubusin na natin ang paglilingkod. Huwag na nating tipirin, mga kapatid. Sapagkat ang naglilingkod sa Diyos na mayroong katapatan, ang sabi ng Biblia, your labor is not in vain in the Lord, mga kapatid. Praise God. Kaya maglingkod tayo sa atin pong Panginoon. In the book of Matthew chapter 6 verse 24, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Amen. So, mga kapatid, praise God, kayamanan po ang sinabi dito ng atin pong Panginoon na pwedeng ipantapat sa Diyos. Mga kapatid, kayamanan. Sapagkat ang mga tao, may mga tao na nasisilaw sa kayamanan. Mga kapatid, may mga tao na ginagawang Panginoon ang kayamanan. May mga tao na ginagawang Diyos-Diyosan ang kayamanan. Hindi po makabubuti sa tao yun. Kung meron man tayong dapat na ituring na Panginoon sa buhay natin, hindi ang kayamanan, hindi ang material na bagay. Dapat walang iba ang ating Panginoong Jesucristo ang ituring nating Panginoon sa buhay natin. Mabuti po ang kayamanan, pero masama po yan na Panginoon. Amen. Mabuti ang kayamanan kasi magagamit natin yan dito sa lupa habang tayo ay nabubuhay. Magagamit natin yan, mga kapatid, amen, para matugunan ang ating mga pangangailangan sa ating katawan. Pero masama po yan na Panginoon. Kapag inibig mo yan, kapag ginawa mo yung Panginoon, mga kapatid, yan ang magdadala sa iyo sa kasamaan. Ang sabi nga ng Biblia, mga kapatid,
Money is the root of all evil, mga kapatid. Kaya ang salapi ay ugat ng ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng uri ng kasamaan. Mga kapatid, ang pag-ibig, hindi po ang pera, hindi po ang kayamanan, kundi ang pag-ibig. Kapag inibig natin yon, mawawalan na tayo ng pag-ibig sa Diyos, mawawalan na tayo ng pag-ibig sa kapwa, magiging gahaman ng isang tao kapag ang kayamanan ay ginawang Panginoon. Kung ang Diyos mismo ang gawin nating Panginoon, tuturuan tayo ng Diyos na umunawa, tuturuan tayo ng Panginoon na umibig, mga kapatid. Amen. Tuturuan tayo ng Panginoon na umibig sa kanyang salita, umibig sa kapwa, umibig sa sarili, umibig, mga kapatid. Amen. Praise God sa lahat ng mga bagay o sa lahat ng mga taong nakapaligid sa atin. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, sa mga kapwa ko mananampalataya, sa mga nakikinig ngayon, maglingkod tayo ng may buong katapatan sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Unahin natin ang Diyos higit sa lahat ng bagay. Unahin natin ang Diyos kaysa sa trabaho. Unahin natin ang Diyos kaysa sa mga kayamanan. Unahin natin ang Diyos, mga kapatid. Amen. Praise God. Kaysa sa mga profesyon natin, mga kapatid. Sapagat ang kayamanan, amen, sumasagot, ang sabi ng Biblia, ang kayamanan ay sumasagot sa lahat. Pero mga kapatid, sa lahat ng material, pag sa usaping material, kayang sagutin o kayang tugunan ng kayamanan. Pero ang mga espiritual na bagay, mga kapatid, amen, hindi po kayang tugunan ng kayamanan yan. Sapagat tanging Diyos lamang po ang kayang tumugon dyan. Amen. Sa Diyos, kung sa Diyos tayo maglilingkod, kung sa Diyos tayo magtatapat, amen, pagpapalain ka ng Panginoon ng buhay na walang hanggan, pagpapalain ka pa ng mga material na bagay kahit nandito ka pa sa lupa, habang tayo nandito pa, mga kapatid, sa mundong ito. Kaya kapatid at kaibigan, serve the Lord your God faithfully, mga kapatid. Maglingkod tayo ng may katapatan sa ating Panginoon. Amen. Praise God. At habang ang Diyos ay uunahin natin, mga kapatid, praise God, maglingkod na tayo ng may katapatan para hindi tayo lugi. Mga kapatid, kapag inuna natin ang Diyos ng higit sa lahat ng bagay sa buhay natin, kailangan seryosohin natin ang paglilingkod para hindi rin masayang yung ating gagawing paglilingkod, mga kapatid. Kasi masasayang lang yung ating paglilingkod kapag hindi natin seryosohin at hindi natin tutuhanin at hindi tayo maging sincero sa paglilingkod. Gawin nating sincero, gawin nating seryoso ang paglilingkod, magtapat tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Amen. At pangalawa na dapat nating tandaan, amen, praise God, sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, huwag tayong mga bahala, mga kapatid. Amen. Huwag tayong mag-alala sa lahat ng bagay sa atin pong buhay. Don't be anxious about everything. Amen. Huwag tayong mabalisa, mga kapatid, sa lahat ng bagay. Amen. Praise God. Kasi ang pagkabalisa, hindi po makakatulong yan sa atin pong personal na buhay. Mga kapatid, hindi yan makakatulong sa isip mo, hindi yan makakatulong sa puso mo, hindi yan makakatulong sa katawan mo kapag lagi kang balisa. Mga kapatid, ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 25, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin, hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Mga kapatid, ang payo ng Panginoon sa atin, huwag tayong mga balisa, mga kapatid, sa lahat ng bagay sa atin pong buhay. Hindi ko po sinasabi na maging pabaya na tayo, hindi ko po sinasabi na huwag na tayong magsikap, huwag na tayong magtiyaga, huwag na tayong huwag na tayong magtrabaho. Hindi ko po sinasabi yun, mga kapatid. Ang punto ng atin pong Panginoong Hesus dito, mga kapatid,
ay kung meron man tayong dapat isipin, walang iba kundi yung mga mahalagang buhay, mahalaga sa atin. Walang iba kundi yung buhay natin, mga kapatid. Kasi may mga tao na sa sobrang pag-aalala, nakakalimutan na nilang alagaan ang sarili nila. May mga tao na sa sobrang pag-aalala sa problema, sobrang pag-aalala sa hinaharap, sobrang pag-aalala sa kasalukuyan, kapag nasobrahan tayo sa pag-aalala, may mga tao na nakakalimutan na nila ang kanilang sarili, nakakalimutan na nila ang kanilang katawan. Kaya nga may mga tao na sa sobrang pag-aalala sa bigat ng problema, mga kapatid, hindi na masyadong makakain, hindi na niya nai-enjoy ang pagkain, hindi niya na ma-appreciate yung mga meron siya dahil sa sobrang pag-aalala. Sa katunayan, mga kapatid, kadalasan sa buhay natin, sa sobrang pag-aalala natin sa isang bagay, nakakalimutan na natin kung ano ang mahalaga sa ating pong buhay. Kaya may mga tao na nadidepress, may mga tao na nai-stress sa sobrang pag-aalala. Tuloy, hindi nila ma-appreciate kung ano ang meron sila na mas mahalaga pa doon sa inaalala nila. Kaya yung mga bagay na mahalaga sa buhay natin, hindi na natin ma-appreciate. Yung mga magagandang bagay sa buhay natin, hindi na natin minsan ma-appreciate dahil sa sobrang pag-aalala natin. Pwede kang mag-alala, pero kapag nasubrahan ka sa pag-alala, yun na ang makakasama sa buhay natin. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi ba higit na mahalaga ang buhay kaysa pagkain? Mga kapatid, mas mahalaga po ang buhay kaysa pagkain. At mas mahalaga ang katawan kaysa sa pananamit. Kaya sa sobrang pag-aalala ng isang tao, yung mga mahalagang bagay sa kanyang buhay, hindi niya na na-appreciate yun, hindi niya na naaalagaan. Kaya mga kapatid, ilagay natin sa kamay ng Diyos yung mga bagay na hindi natin kontrolado. Kasi mga kapatid, kaya ka nahihirapan sa pag-aalala mo, kasi yung mga bagay na hindi mo kontrolado, iniisip mo. Kagaya ng kinabukasan, kapag masyado kang nag-aalala sa future mo, hindi mo hawak ang future mo. Hindi natin hawak ang future natin. Diyos lamang po ang may hawak ng kinabukasan natin. Kaya nga ang title ng atin pong topic ngayon, Put God First. Seek God first, mga kapatid, sapagkat hawak ng Diyos ang buhay natin, hawak ng Diyos ang kinabukasan natin, alam ng Diyos, mga kapatid, yung mga dinadaanan natin, at alam ng Diyos kung ano ang mas makabubuti para sa atin. Gawin nating driver ang Diyos, mga kapatid, ng buhay natin. Ilagay natin ang Diyos sa manibela ng atin pong buhay upang siya na ang magmaneho ng buhay natin. Unahin natin ang Diyos higit sa lahat ng bagay. Unahin natin ang Diyos kaysa sa mga material na bagay. Unahin natin ang Diyos kaysa sa mga trabaho natin. Yung trabaho mo, mga kapatid, buwan-buwan lang ang maipapangako diyan sa iyo. Pero yung future mo, hindi niya kayang ipangako. Mga kapatid, ang 100% na assurance, mga kapatid, sa buhay mo. Pero kapag maglingkod tayo sa Diyos, unahin natin ang Diyos, mga kapatid, amen. 100%, mga kapatid, makakaasa tayo ng magandang kinabukasan para sa atin galing sa Panginoon. Sa verse 27 ng Matthew chapter 6, at alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang sikos sa sukat ng kanyang buhay? Totoo naman po talaga yun, mga kapatid. Kapag nababalisa ba tayo, madadagdagan kaya ang buhay natin ng isang siko lamang? Hindi, ibig sabihin, ang pag-aalala o ang sobrang pag-aalala, ang pagkabalisa, mga kapatid, hindi po yan talaga makakatulong sa puso at isip maging sa katawan ng tao. Hindi po yun makakatulong, mga kapatid. Amen. Sa sobrang pag-aalala, mga kapatid. Amen. Ang gawin natin kaysa sa mag-alala tayo, kaysa mga balisa tayo, mga kapatid, amen, ang gawin natin, pumasok tayo ng kwarto, isara mo ang pinto,
lumuhod ka at manalangin ka sa Panginoon. Manalangin, mga kapatid. Wag natin iasa sa ibang tao yung kinabukasan natin. Wag natin iasa sa ibang tao ang solusyon sa problema natin. Kung meron man tayong dapat asahan sa mga solusyon sa mga problema natin, walang iba kundi ang Diyos mismo. Mga kapatid. Amen. May mga tao, kasi hindi ko man nilalahat, may mga tao po na masyado nilang inaasa sa ibang tao yung mga solusyon sa problema nila. Hindi po ganoon dapat, mga kapatid. Iasa natin sa Diyos ang solusyon sa mga problema natin. Ano man po ang ating mga kinakaharap, ano man ang atin pong mga pinagdadaanan, kagipitan man yan, kawalan, pagsubok man yan, problema man yan, karamdaman man yan, mga kapatid. Hindi ko po sinasabi na madali lang harapin ang mga bagay na yan. Hindi ko po sinasabi na madali lang yan, mga kapatid. Pero nais ko pong sabihin sa atin, may Diyos po na totoong nagmamalasakit sa atin. Hindi po natin kailangan suluhin ang problema o anuman ang pinagdadaanan natin. Gawin nating prioridad lamang ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Gawin natin prioridad ang Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin nating habit, mga kapatid, ang pananalangin sa buhay natin. Na imbis na mag-alala ka, imbis na mabahala ka, manalangin tayo, mga kapatid, sa atin pong Panginoon. Manalangin tayo sa Diyos. Sabi nga, mga kapatid, ng 1 Peter chapter 5 verse 7, mga kapatid, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Hindi po madali, mga kapatid, na mayroong kang karamdaman, lalo na kung yan ay cancer, kung ano man yan na malalang karamdaman. Hindi po madali yan. Hindi rin po madali na mayroong kang problemang kinakaharap na mabigat. Hindi rin po madali na makaranas ka ng kagipitan. Hindi ko po sinasabi na madali ang bagay na yan. Pero mga kapatid, ang payo ng Biblia, ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating mga kabalisahan. Gawin nating habit o buhay mismo natin ang pananalangin. Sa panahon ng kagipitan, manalangin. Sa panahon ng karamdaman, manalangin. Sa panahon ng may problema, manalangin. Sa panahon ng pagsubok, manalangin, mga kapatid. At maging sa panahon ng kasaganaan, manalangin. Huwag lang tayo manalangin, mga kapatid, sa panahon na meron tayong kailangan sa Diyos. Kundi kahit sa panahon na wala tayong kailangan sa Diyos, manalangin tayo. Gawin nating habit ang pananalangin. Put God first sa buhay natin. Unahin natin ang Diyos higit sa lahat. Mga kapatid, hindi ko po may aalis sa bawat isa sa atin na tayo po ay busy. Tayo po ay mayroong mga inaasikaso. Tayo po ay mayroong mga kailangan gawin, kailangan asikasuhin, kailangan mag-double time para sa pamilya, kailangan magtrabaho, magkayod ng mabuti para sa pamilya. Hindi ko po inaalis yun sa atin, mga kapatid. Pero isang bagay lang ang hinihingi ng Diyos sa atin. Alam ng Diyos na meron tayong pangangailangan. Alam ng Diyos na may kailangan ka. Alam ng Diyos na mayroon kang mabigat na problema. Alam ng Diyos na mayroon kang karamdaman. Alam ng Diyos na mayroon kang kagipitan. Alam ng Diyos, mga kapatid, na mayroon kang kailangan sa Kanya. Kaya nga ang nais ng Diyos sa atin ngayon, amen, unahin natin siya, mga kapatid. Magkaroon tayo, mga kapatid, amen, ng desire. Unahin natin ang Panginoon. Sampalatayanan natin ang Kanyang kapangyarihan. Sumampalataya tayo sa atin pong Panginoon sapagkat ang Diyos ay totoong nagmamalasakit sa atin. Sumampalataya tayo sa Diyos sa Kanyang kapangyarihan. Magtiwala tayo sa Kanyang mga salita, mga kapatid. Sampalatayanan natin ang Kanyang mga pangako. Manampalataya tayo sa Kanyang salita. Magtiwala tayo sa Kanyang kakayahan. Gawin nating prioridad ang Diyos higit sa buhay natin. Sapagkat ang Diyos po ay kayang sumagot sa ating mga pangangailangan. Ano man ang ating pangangailangan, iba-iba man yan, mga kapatid. Amen, iba-iba man ang ating pangangailangan.
Pero iisa lamang po ang Diyos na tanging solusyon sa lahat ng mga bagay na yan. Hindi po madali, mga kapatid, na magkaroon ng karamdaman. Mga kapatid, nakaka-stress po yan. Mga kapatid, hindi rin po madali na mayroon kang problema, lalo na kung yan ay mabigat na hindi mo nga masabi sa iyong kapwa, hindi mo masabi kahit sa iyong asawa, hindi mo masabi kahit sa iyong kapatid, hindi mo masabi kahit sa iyong mga magulang, hindi mo masabi kahit sa iyong matalik na kaibigan. Hindi po madali ang makaranas ng ganong bagay. Pero mga kapatid, may Diyos po na totoong nagmamalasakit sa atin. May Diyos po na totoong nagmamahal sa atin. May Diyos po na nakakaalam ng lahat ng bagay sa buhay natin. Mga kapatid, mahal tayo ng ating Panginoon. He knew everything you need. He knew everything about you. All you have to do is to put God first. Unahin natin ang Diyos. Seek God first, mga kapatid. Bago ka humingi ng tulong sa ibang tao, unahin mo ang paghingi ng tulong sa Diyos. Bago ka makipag-usap sa ibang tao, kung meron kang problemang pinagdadaanan, unahin mong kausapin ang Diyos. Bago ka humingi ng tulong sa ibang tao, unahin mong humingi ng tulong sa Diyos, mga kapatid. Amen. He knew everything you need. He knew everything about you, mga kapatid. Alam ng Diyos, kahit, amen, praise God, ang iyong buong katawan. Alam ng Diyos, sabi nga ng Biblia, bilang ng Diyos ang ating mga buhok. How much more yung atin pong mga katawan? How much more yung atin pong mga iniisip? Kaya ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, with God, nothing shall be impossible. Sa Diyos, walang imposible. At ito, mga kapatid, sagutin man tayo ng Diyos sa ating panalangin o hindi, huwag tayong magbago ng damdamin sa Diyos. Sapagkat, ang sabi ng Biblia, all things work together for good to them that love God. Mga kapatid, ano man ang atin pong maranasan, ano man ang atin pong kaharapin na sitwasyon ngayon sa atin pong buhay, always remember, Romans chapter 8 verse 28, all things work together for good to them that love God. Mga kapatid, lahat ng bagay na nangyari sa atin pong buhay, mayroon pong dakilang layunin ang Diyos dyan. Kaya nga, mga kapatid, kailangan natin unahin ang Diyos ng higit sa lahat ng bagay. Sapagkat ang Diyos lamang po, amen, ang makakasagot sa lahat ng ating mga katanungan. Ang Diyos lang ang makakasagot sa lahat ng ating mga pangangailangan. Just put God first, mga kapatid. Unahin natin ang Panginoon higit sa lahat ng bagay. It's time to put God first. Mga kapatid, unahin natin ang Panginoon. Mga kapatid, kung meron kang talento, kung meron kang kapasidad na magpagamot, mabuti po yun. Mabuti po yun, maganda po yan. Kung meron kang kakayahan o abilidad para solusyonan ang iyong problema, mabuti po yun. Pero higit pa rin natin kailangan ang Diyos, sapagkat aminin man natin o hindi, whether we like it or not, hindi lahat ng bagay ay kaya natin. At hindi lahat ng bagay sa buhay natin ay kontrolado natin. May mga bagay pa rin sa buhay natin na hindi natin kontrolado. Sapagkat tayo po ay taong limitado lang. Kaya kailangan natin ang Diyos. Kailangan mong aminin sa iyong sarili, hindi lahat ng bagay magagawa mo, hindi lahat ng bagay kaya mo. Kailangan mo lang aminin yon, mga kapatid, para matanggap mo sa sarili mo na kailangan mo ang Diyos higit sa lahat ng bagay sa buhay mo. Mga kapatid, marami pa sana tayong mga talatang babasahin. Ngunit umabot na po tayo sa takdang oras ng atin pong pagtatapos. Maraming salamat po sa inyong panunood. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa tayo po ay na-encourage, nawa tayo po ay napaalalahanan, o nawa tayo po ay may natutunan. Ito po ay paalala ng Diyos sa atin. Unahin natin ang Panginoon higit sa lahat ng bagay sa buhay natin, mga kapatid. Let us pray sa atin pong pansamantalang pagtatapos. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po, Panginoon,
sa napakagandang pagtatalakay na ito. Na kung meron man kaming dapat unahin sa buhay namin, hindi ang mga sarili namin, hindi ang mga abilidad namin, hindi ang mga trabaho namin, hindi ang mga profesyon, hindi ang mga negosyo at mga lupain o anuman ang mga mahalaga sa buhay namin. Panginoon, kung meron man kaming dapat unahin, walang iba kundi Ikaw ang sumunod sa iyong kalooban, ang maglingkod sa iyo ng may katapatan, manampalataya sa iyong kapangyarihan at magtiwala sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita. Panginoon, tulungan mo po ang aming mga puso, ang amin pong mga kababayan, mga radio listeners, Facebook Live viewers. Lord, tulungan mo po sila, Panginoon. Ang may mga karamdaman, bigyan mo po ng kagalingan. Ang may mga problema at suliranin, bigyan mo po, tulungan mo po sila na magkaroon ng magandang solusyon at tamang solusyon ang kanilang mga pinagdadaanan. At ang may mga nakakaranas ang pagsubok, palakasin mo po ang kanilang pananampalataya. Ang mga nakakaranas ng kagipitan, pagpalain mo po sila. Higit sa lahat, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa na unahin ka higit sa lahat ng bagay. Dagdagan mo po, O Diyos, ang kanilang pananampalataya sa iyong salita, ang pananampalataya nila, O Diyos, sa iyong kapangyarihan at ang pagtitiwala sa iyong mga pangako. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Purihin ka sa pangalan mo, Hesus. Lahat ng may mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin ko po, O Diyos, ang kumpletong kagalingan. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Mga kapatid, maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay, sa lahat po ng mga nanood. Maraming salamat po sa inyong lahat. Praise God sa lahat ng mga nakikinig. Maraming salamat po. Praise God, Sister Cherry Ikeda, diyan po sa UPC Japan. Good morning po. Salamat po. Sister Eleanor Yocado, good morning. Salamat po sa inyong pakikinig. Amen. Si Pastor Roland Rosare. Amen. Praise God. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon, Pastor, at ang inyong buong family. Pagpalain po kayo ng Panginoon, ang kalusugan, ipagkaloob po ng Diyos sa inyo. Amen. Si Mama Nancy, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Sister Giselle Reverente, good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At sa lahat po ng mga nanood, sa lahat ng mga sumubaybay, good morning po. Salamat po sa inyong lahat. Sister Brother Renante Roque, good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Cristita Bugayong, good morning. Amen. Marilyn Ayo, good morning. Sister Renelda Agos, good morning po. Amen. At kina Brad Edmond, Brother Jopel, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Evelyn Aconya, good morning. Sister J. Maguelas, praise God. Maraming salamat po sa inyong panunood. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Sir Dario Tobias, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po. At salamat din po sa atin pong technical side, Paring Box. Salamat po sa pag-assist. Maraming salamat po. Ang aking pong contact number, mga kapatid, 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po, mga kapatid, ang akin pong contact number sa mga may katanungan at mga prayer request. Mga kapatid, tawagan nyo lamang po ako. Muli, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church. Mga kapatid at mga kaibigan, lagi po nating tandaan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone.